Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Narito pa rin tayo sa series ng ating pag-aaral. Nandito na po tayo sa awit 129. At ang ito po ay, ang titingnan po natin dito ay pinamagatan ko po itong umaaway. Titingnan natin anong ginawa ng Israel nang sila ay inaaway ng ibang bansa. Pag may umaaway sa atin, anong ginagawa po natin? No? Pero bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa kakampi natin, si Lord, para maunawaan at maintindihan natin ang kanyang banal na salita. Pumikit po tayo manalangin. Panginoon, salamat. Dahil ikaw isang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan para magpatuloy kami sa mundong ito. Alam po namin, Panginoon, na kapag kami ay sumusunod sa inyo, makakaranas kami ng iba-ibang klaseng persecution, makakaranas kami ng ibang mga pag-uusig, makakaranas kami ng iba-ibang klase ng mga tao na pilit ibabagsak kami dahil sa pagsunod po namin sa inyo. Kaya salamat. Ang inyong salita ay pwede namin sandigan, sandalan, para makita namin kung ano ba dapat namin gawin pagka mayroong umaaway sa amin. Kaya samahan niyo po kami sa tulong po ng inyong Santong Espiritu. Pag po niyo payagan na ang kalaban ay gumawa sa aming kalagitnaan sa aming pag-aaral upang hindi namin maunawaan at maintindihan ang inyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong Santong Espiritu na magpapaunawa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, pag-aaralan po natin ngayon ay yung Israel. Alam niyo po, sa panahon po natin, even sa panahon po natin, simula pa noon hanggang ngayon, ang Israel ay inaaway. Mga kapaligid sa kanyang bansa, inaaway siya. Pero noon, tingnan natin kung ano yung ginagawa, anong ginawa ng Israel nang sila ay inaaway ng ibang bansa kahit ayaw naman nilang makipag-away. To the point na ginigera sila. Isa-isahin natin. Unang-unang ginagawa ng Lord, ay unang ginagawa ng Israel, letter A, nagsumbong sila sa Lord. Awit 129 verse 1 to 3. Ihayag mo, o Israel, ang ginawa ng kaaway. Sa simulang usigin ka, mula pa nung kabataan. Simula pa nung bata, ako'y di na nilulubayan. Mahigpit na pinag-uusig, bagamat di nagtagumpay. Ako ay sinasaktan nila, ang likod ko'y sinugatan, mga sugat na malalim parang bukid na binungkan. Alam niyo po, itong isang maganda no? Pwede pala na tayo, mga anak ng Diyos, kasi kung tinutuloy mong ikaw ay anak ng Diyos, pwede tayo magsumbong pala sa tatay natin, ang Ama sa Langit. Kagaya ng ginagawa nitong mga Israel. Sinasabi nila. No? Kaya, sa totoo lang po, kapag may umaaway sa atin o inaakusahan tayo ng hindi tama, ang unang-unang dapat gawin po natin, sabihin natin kay Lord, o kaya isumbong natin. Pero tingnan din po natin, baka mamaya kaya na naman tayo may inaaway, may ginawa tayo na hindi tama. Suriin natin mabuti. Kasi kahit magsumbong ka, di ba, parang ganito, sa tatay mo. Umuwi ka sa bahay ninyo, na inaaway ka, alam mo, sabihin natin nabugbog ka, di ba tatanong ka agad sa'yo ng tatay mo, anong nangyari? Bakit ka nila binugbog? Dapat meron tayong tama na sasabihin, baka mamaya kaya ka binugbog pala, bully ka, pinagtulungan ka. Pero ang Israel, hindi sila bully. Pinagtutulungan sila ng iba-ibang mga nakapaligid sa kanila. At ang ginawa nila, nagsumbong sila kay Lord. Sinabi nila kung ano yung ginagawa nila. Kaya tama yung sinasabi ng ating Panginoon. Sabi rin sa Matthew, sa Mateo 18 verse 2 and 3. Tumawag si Jesus ng isang bata. Pinatayo sa gitna nila at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kasama po dito yung sinasabi na kung may umaaway sa kanila, kahit sa atin, hindi natin kailangan makipag-away sa panahon po natin. Hindi natin kailangan na sabihan, even sa Facebook o kung saan man, na sabihin natin na salbahe yan, hindi natin kailangan gumawa ng ganun. Sumbong lang natin kay Lord. Si Lord nang bahala. Of course, hindi. Sabi nga, mahalin natin ang ating kaaway. Hindi ibig sabihin na
aanuhin mo na, Lord, tirahin mo na, bahala ka na, Lord. Hindi ganoon. Isusumbong mo lang kay Lord, ito, sinasaktan ako. Lord, ito, ginagawa sa akin. No? Lord, tignan po ninyo, no? Kahit na wala akong ginagawang hindi maganda sa kanila, nagpapahayag lang naman ako ng salita ng Diyos, nagsasabi lang naman ako ng totoo, may ginagawa sila sa akin na hindi maganda. Pwede magsumbong kay Lord. Huwag nating ilagay sa ating mga kamay yung paghihiganti. Sabi nga, ipaghihiganti tayo ng Lord. Bahala si Lord. Hindi natin kailangan na ibaba natin yung level ng ating isipan doon sa mga tao na umaaway sa atin. No? Kasi tingnan niyo po si Lord, meron ba siyang ginawa dahil kalooban ng Diyos yun, ng Ama sa Langit, yung ginawa sa Kanya? May narinig ba tayo na doon sa mga ginagawa ng mga tao sa Kanya? Hindi. Binigay nga niya yung buhay niya para sa akin, para sa iyo, para sa ating lahat. Kahit na may umuusig sa Kanya, dahil alam niya, merong gagawin yung Ama sa Langit nung may magandang gagawin sa Kanya. Kaya pala tingnan mo yung mga bata, di ba? Pag inaway, binugbog, binuli, nag-uwi, nagsusumbong sa tatay. At yung tatay, dito sa mundo hindi po pwede na walang gagawin yung tatay o kaya yung nanay pag nagsumbong. Ganon din po kay Lord. Pag nagsumbong tayo kay Lord, kasi actually kahit hindi naman tayo magsumbong alam ni Lord kung anong kalalagayan natin. Pero, isipin po natin mabuti. May dumating ba yung pagkakataon na tayo may umuusik sa atin dahil tama yung ginagawa sa atin? Mapalad tayo. Di ba? Sabi nga sa Mateo, mapalad tayo. Kapag inuusig tayo dahil tama ang ginagawa. Kesa, inuusig tayo dahil mali yung ginagawa natin. Yeah? So, unang lesson, huwag makikipagtalo, huwag makikipag-away, pwede ka naman mga tuwiran, pero hindi to the point na aanuhin mo pa yung tao, isusumpa mo pa. Hindi kailangan ganun. Kaya mo si Lord nang bahala. Of course, kahit na may mga masakit ang ginawa sa atin, mayroon pa bang sasakit doon sa ginawa ng Lord? Sinumpa ba niya yung mga tao? Ano sabi niya? Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba? Dapat nga palagi nating maging Christ-likeness tayo. So medyo pagka tayo sa ating mga mananampalataya, sasabihin natin magbabanta tayo sa mga tao na tungkol sa mga ginawa na mali sa atin. Hayaan natin si Lord. Isumbong natin kay Lord. Bahala na si Lord kung anong gagawin niya. Wag nating dungisan yung ating mga kamay, wag nating dungisan yung bibig natin, wag nating dungisan yung puso natin. Gusto ng Lord, matuto tayo na magpatawad. Bahala si Lord kung paano niya. Kahit si Lord naman yung kanyang judgment palaging fair Hindi po pwede na hindi gawin ng Lord yung alam niya na tama. No? Kaya yung may mga ginagawa sa atin, isa lang ang gawin natin. Isumbong mo kay Lord. Sigurado makikita natin kung ano ang gagawin ng Lord. Bahala si Lord. Pero, of course, ako para sa akin, hindi ako matutuwa pag nakita ko na may ginawang hindi maganda si Lord sa kanila. Kasi kaya nga natin sila pinagpe-pray, gusto nating ilapit sila kay Lord, kasi gusto nating ipakita na kahit may masamang ginawa sa atin, still, meron pa rin tayong pagmamahal sa kanila. Ang sabi ng Lord, love your enemies. So, baka mamaya, isa pa lang yung kaaway mo, hindi ka na mapakali, hindi ka na natataranta ka na. Tingnan natin mabuti kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, kapag may umaaway sa atin, sumbong natin kay Lord, letter B, mag-enjoy tayo doon sa freedom na binigay ng Lord. Kasi si Lord, pag nagsumbong tayo, may gagawin siya. Kagaya nga po na sinasabi, hindi po pwede na walang gagawin si Lord. Meron. Eto na nga. Awit 129 verse 4. Ngunit ang Diyos na si Yahweh palibhasa ay matuwid, pinalaya niya ako sa hirap ay inalis. Alam niyo po, kapag hindi tayo nag-retaliate sa mga maaway sa atin, yung nagpe-persecute sa atin, makikita natin na si Lord gagawa ng parang para makalaya tayo sa iniisip natin na masakit. Iniisip natin na hindi maganda na ginawa. Palalayain tayo ni Lord. At ang maganda nito, kapag, tingnan niyo po pansinin po ninyo, pag nagtatanim ka ng galit, palaging parang masakit ang dibdib, nai-stress ka,
Yung bang tipong pag nakita mo siya, kumukulo ang dugo mo. Pero kung nasa isip mo, pinalaya ka ng Lord. Tayo mismo, makasalanan tayo, pinatawad tayo ng Diyos. Isipin mo yun. Isipin natin yun. Tayo, makasalanan tayo, ang dami nating pagsalangsang ginawa kay Lord. Pero still pinapatawad tayo. At ano nangyari? Nakalaya tayo sa stress. At ang iba pa, masakit nito, dahil ikaw ay galit na galit, then gusto mo nga mag-retaliate, hindi ka makalaya ron, anong gagawin mo? Mag-iinom ka. Kung ano-anong gagawin mo, to the point na sisirain mo yung sarili mo. To the point na gagawa ka ng kung ano-ano para makaganti ka. Samantalang, sabi nga si Lord ang bahala kapag nagsumbong tayo sa Kanya. Gagawa at gagawa siya. Hindi po pwede. Again, sasabihin ko po maliwanag, sinasabi ng salita ng Diyos, si Lord ang gaganti para sa atin. Pero huwag ka na huwag na tayo mag-isip na, Lord, ang sakit ng ginawa, pwede ba tirahin mo yan, Lord, ng ganito, ha? Yung pa magre-request ka pa kay Lord kung paano titirahin, pahala si Lord. Kung anong gagawin ni Lord. At, ang isang pinakamaganda dyan, hindi natin alam. Baka darating ang time yung taong yan, dahil pinatawad natin, ginawa natin ng maganda. Ano sabi? Pag ginagawa niya natin ng maganda, gumagawa sa atin ng hindi maganda, para daw nilalagyan natin ng uling sa ulo. Yung mga taong yan. Pero salamat sa Panginoon, hindi naman talagang kailangan literal na lalagyan mo ng uling sa ulo. Bahala si Lord. Huwag na tayo mag-isip kung paano siya pahihirapan. Huwag na. Ang isipin na lang natin tayo, nakalaya tayo doon sa stress. Nakalaya tayo sa pag-iisip ng hindi maganda para sa Kanya. Nakalaya tayo doon sa mga bagay na magiging saga. Kasi alam niyo po, pag mayroon tayong galit kahit kaninong tao, pati yung prayer natin, hindi nyo napapansin, nahihirapan tayo. Totoo po yan. Pag may kagalit kang isang tao, maski yung panalangin mo, nahihirapan ka. Bakit? Kasi sasabihin sa'yo ng Lord makipag-settle ka muna. Ayusin mo muna yung puso mo. Dahil totoo po yan. Hindi tayo makakapag-pray ng maayos kapag mayroon tayong kagalit. Dahil apektado po yung puso natin, apektado po yung utak natin. Apektado lahat. At alam niyo ba na marami nagkakasakit dahil sa sama ng loob? Dahil sa stress. To the point na biro mo, nagastosan ka pa, nagpa-doktor ka pa. Kasi ang dami mong iniisip. Tanong niyo po sa doktor yan, kapag meron kang stress, ang daming sakit na lumalabas. Totoo po yan. Samantalang kung isipin mo, ay, salamat, pinalaya ako ng Lord dito sa galit ko sa taong ito. Hingi lang naman tayo ng tulong kay Lord Kagaya na sinabi ko kanina, susumbong mo. Pangalawa, hihingi ka kay Lord, ano pong maganda kong gawin? Hingi tayo ng tulong kay Lord. Palalayain tayo sa lahat ng sama ng loob. Aalisin ng Lord yung marurumi kaisipan natin. Yung nasa puso natin na galit, aalisin ng Lord. At kapag nangyari yon, nakalaya ka. Nakalaya tayo doon sa anumang iniisip natin na hindi maganda. Palalayain tayo ng Lord. So kung pwede ka pala naman magsumbong kay Lord, bakit naman makikipag-away ka pa? Tandaan natin, ang daling pumasok sa away, ang hirap lumabas. Tandaan po natin yan. Pag nakipag-away ka, ang hirap mo makalabas. Taon, baka bibilang, di ba sinasabi ng iba, naku, kahit magpantayan pa ako, hindi ako makikipagbati dyan. O biro mo, maglalagay ka ng ganong pader, pwede namang hindi mo na lang, i-deadman mo na lang. Isumbong mo kay Lord. Kagaya ng sinabi ko kanina, isumbong mo natin kay Lord. At kapag sinumbong natin kay Lord, alam niyo po, ito po maganda palalayain tayo ng Lord. Sa anumang pag-iisip ng masama sa kapwa na yan, aalisin ng Lord. Papalitan. Alam niyo, ako nakaranas po ako nung ganyan. Ang nangyari, imbis na magalit ako nung nag-pray ako, naawa ako doon sa tao. Bakit? Po pwede, may gagawin kay Lord. May gagawin si Lord sa kanya na masakit na, which hindi ko naman hinihingi yun Pero ilang beses po ako nakaranas ng ganyan. Nung gumagawa tayo ng tama, sinabihan tayo ng hindi maganda, pero may nangyari sa kanyang hindi maganda. Si Lord ang gumaganti. Of course, sasabihin ko po sa inyo ng diretso, hindi ko hinihiling kay Lord na parusahan siya. Pero si Lord, alam naman niya yung nararamdaman natin. Alam niya yung isip natin, alam niya yung puso natin. Ayaw natin gumawa ng hindi tama. Ang ginagawa lang natin, nagsusumbong lang tayo kay Lord.
Bahala na si Lord kung paano niya ititreat ito. Kaya ang maganda nito, nagiging malaya tayo sa lahat ng pag-iisip ng laban sa mga taong ito. Kaya pala sinabi dito sa awit 37:9, ang nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay. Ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtataboy. So, meron naman pala nito eh. Kapag sinumbong mo pala kay Lord, kaya ka nagsumbong kay Lord, nagtitiwala tayo. Tama, mabubuhay tayo. Magiging ligtas na tayo sa lupain at doon tatahan. Ngunit, ang masamay pagtataboyan. So, meron pa bang mas hihigit pa rito na nagsumbong ka lang kay Lord, nagsabi ka, pagpapakita ito na nagtitiwala tayo kay Lord, at si Lord ang magtataboy sa kanila. Again, hindi ko gagawin na magsumbong kay Lord para palayasin sila ng Lord. Hindi. Dininisin nga ng Lord ang isip natin, ang puso natin eh. Hindi natin isipin na palalayasin sila ng Lord. Bahala si Lord kung paano niya ititreat yan. Ang mahalaga, hindi tayo nakipag-away sa kanila. Hindi tayo nag-isip ng masama sa kanila. Hindi natin sila nilapit kay Lord na, Lord, tirahin nyo na. Walang ganun. Bahala si Lord kung paano niya gagawin. Ang mahalaga, yung kahit saan kayo magkita, pag tinignan mo siya sa mata, hindi ka matatakot. Bakit? Wala kang inisip na masama sa kanya eh. Yung kahit saan kayo magkita, pwede mo, kagaya nga ng sinasabi ko eh, baka mamaya, yun ang maging dahilan para siya ay maniwala na meron tayong Diyos na talagang tumutulong sa atin. Bakit? Kasi may mangyayari sa kanyang hindi maganda. Again, ulitin ko po, hindi natin hinihingi yan, pero si Lord ang gagawa ng paraan para yung taong yan makapag-isip-isip. Ako, ilang beses ko na pong sinasabi ito, uulitin ko lang. Nakaranas na po ako ng ganyan. May sinabi sa akin kaya ginawan ko ng mabuti. At nagulat ako. Nung bandang huli, lumalapit sa akin. Si Lord kasi gagawa ng parang para ibaba itong taong ito nagsasalita sa atin ng hindi maganda eh. Bigla magugulat ka, hihingi, lalapit sa atin, hihingi ng tulong. Aba, napakaano po nun ha? Kagaya nga po na sinasabi ko, parang nilagyan mo siya ng mainit na uling sa ulo. Nakakahiya yun. No? Of course, hindi tayo nag-ano nang hihiyan ng tao. Kaya lang si Lord ang gumagawa ng paraan para ma-realize yung mga tao na kailangan pa na nila ng isang kaibigan kagaya natin. Isang tao na nakakaunawa na hindi naghahangad ng kasamaan kahit kaninong tao. Hindi ba nakakatuwa po yun? Na lahat ng tao makakapag-isip na, wala naman parang kasalanan nitong kapatid natin ito. Si Mari pala, mabait naman talaga. Mapagkakatiwalaan naman pala. So, ibig sabihin, sa lahat ng gumagawa ng mabuti, at ang isang napakabuting gawin natin, isumbong natin kay Lord. At palalayain tayo. Kaya sinabi pa pala sa Exodus 9:27-28. Kaya, ipinatawag ng paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh. Siya ang matuwid at kami ng aking mga kababayan ang mali. Tingnan niyo po. Sinuklian ba ng masama nila Moises itong sila ang mga paraon? Hindi. Umiiwas lang sila. Nilalayon lang nila at nagsusumbong lang sila kay Lord. Di ba? Nagsusumbong lang sila kay Lord. Ano nangyari? Si Lord, in behalf of Israel, ginaganti niya ang Israel sa mga ito. Kaya ang daming dumating na salot sa kanila. At dumating nga yung time, sabi nito, tinatanggap ko ngayon na nagkasala ako kay Yahweh. Pero niya pati kay Lord, biglang naisip nila na nagkasala sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kagaya ng unang panahon, naisip nitong nila paraon, yung hari mismo yung hari mismo lumapit sa kanila. No? Na nagkasala raw sila, tinatanggap na nila, umaamin sila. So, aamin pala yung mga yan. So, di ba napakaano yan? Hindi ba, pangkaraniwan ka lang? O, halimbawa, ikaw, sa batahan na ninyo, bata ka, umamin yung tatay at nanay mo sa pagkakamali. Dahil ikaw, hindi ka nag-iisip ng masama kay tatay at nanay mo. Humihingi ng tawad, nagkamali. O iba, vice versa, yung anak natin nagkamali, humingi ng tawad sa atin. O, bakit? Kasi may gagawin si Lord eh. Merong gagawin si Lord para magkaroon ng realization itong mga taong ito. At sinabi pa sa verse 28, ipanalangin ninyo kami sa Kanya pagkat hirap na kami sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at malalakas na kulog. Again, hiningi ba ito nila Moises? Hindi nila hiningi ito. Si Lord ang nagbigay nito dito sa kila paraon nung sila
ay ayaw makinig at pine-persecute nila ang Israel. Di ba sabi gano'n, ayaw silang palabasin, tamad lang daw sila, gusto nilang ang Israel, sasamba lang sila, ayaw silang paalisin. So anong ginawa ng Lord? Anong ginawa nila Moses? Nagsumbong lang kay Lord. At tingnan niyo po, verse 28 ha, ipanalangin ninyo kami sa Kanya. Biruin mo, pati yung mga tao na nagpe-persecute sa atin, lalapit sa atin at hihingin ng prayer, in behalf of them, tayong gagamitin ng Lord. Hindi ba nakakatuwa yan? Kailangan ba natin makipag-away? Kailangan ba natin makipagbalay-taktakan? Sumbong mo kay Lord. Isumbong mo kay Lord. Isumbong natin kay Lord. At kapag sinumbong natin kay Lord, sabi nga rito, ano mangyayari? Mag-enjoy tayo doon sa freedom na ibibigay ng Diyos. Kasi kagaya nung sinasabi ko yung freedom na yon, yung kahit saan ka pumunta, wala kang iniisip na meron kang mga taong nagawa ng hindi maganda. Yung kahit saan ka pumunta, lalapit sa yung mga tao, hihingi ng prayers. Dahil nakita niya kung paano tayo iniingatan ng Diyos at kung paano tayo binebless ng Lord. Kaya nga palagi ko po sinasabi sa inyo kapag binebless ka ng Lord, isa ibig sabihin yan, gagamitin tayong channel of blessing. Kaya yung blessing na dumarating sa atin, hindi tayo dapat maging madamot. Lalong-lalo sa mga tao na gumawa sa atin ng hindi maganda, okay lang yan. Tulungan pa rin natin kahit nagsisip, nagsasalita ng hindi maganda. Tulungan pa rin natin yan. Kasi bahala si Lord sa kanya Baka kahit in spite na tinutulungan natin, nagsasalita pa siya ng hindi maganda sa atin, binabalakan pa tayo ng hindi maganda, si Lord ang bahala sa kanila. Again, nagkasala ba tayo? Hindi. Nag-retaliate ba tayo? Hindi. Ya? Ano pa? Pinagpala ba tayo? Pinagpapala tayo ng Lord. Yung nag-iisip ka lang na wala kang kagalit, magpe-pray ka, panalo na Panalo na po yun. Yung magpe-pray ka na wala kang tao na iniisip na may ginawa, yung hindi ka nag-aano ng galit, nagtatanim ng galit, panalo na tayo ron. Dahil mawala yung stress sa atin. At sila, na gumawa sa atin ng hindi maganda, sila'y nahihirapan. At tingnan niyo po yung sinabi rito, makikiusap pa sila sa atin na ipag-pray natin sila. Hindi ba? Yung palang malaking ano na po yun Excuse na sa word na gagamitin ko po yung palang sampal na sa kanila yun Nabiruin mo, ikaw na sinagawa ng masama, pinagsasalita ng hindi maganda, hihilingin pa sa'yo na ipag-pray mo siya dahil puro pagpapalo, hindi pagpapala ang nararanasan nila kay Lord. Hindi yun napaka-ano po niyan. Kaya nga akin, hindi tayo dapat nagtatanim ng galit. Huwag nating isipin yung gumagawa ng hindi maganda. Kahit yung mga napapanood po natin sa TV, natingin natin Tingnan nyo, wala ka naman direct na parang nagagalit ka. Pwede naman ipag-pray. Lord, iwanagin niyo po yung pag-iisip nila. Hayaan niyo po makita nila yung kanilang pagkakamali. Si Lord ang magbibigay ng conviction. Hindi natin kailangan pilitin sila sa binigay natin na magkaroon sila. Si Lord ang bahala. Hindi naman tayo Diyos Ang kailangan lang natin ipag-pray. Kaya nga humiling dito si di ba si Parao? Ipanalangin ninyo kami sapagkat hirap na kami. Mahihirapan sila Kakailanganin nila yung tulong natin. Kakailanganin nila yung prayers natin. Kakailanganin nila yung makalibre din sila, malaya din sila, kagaya sa atin. Kasi apektado sila pag nakita na, bakit itong mga to parang hindi nahihirapan? Bakit itong mga ito parang masaya pa rin? Kung ano yung nangyayari. Bakit? Kasi kasama natin si Lord. May umaaway sa atin, pero hindi tayo nakikipag-away. Malaking bagay po yun. Na kahit awayin nila tayo, bahala si Lord sa kanila. Bahala. At ito pa, sinabi ni Moises, pinapangako kung kayo'y papayagan ko ng umalis sa lalong madali. Biruin mo, sinabi pa ni Paraon, sila mismo ang magre-release sa atin. I-release nila tayo doon sa mga bagay na iniisip nila na pahihirapan tayo. Kasi hindi tayo mahihirapan talaga Kasi nangyayari dito, merong mga salot doon sa lugar ng Paraon, pero sa lugar nila Moises, wala. Si Lord ang nagbibigay ng protection. Lahat ng gusto na tayo persecute, they will perish. Totoo po yan.
Again, they will perish pero hindi natin dapat hingin na i-perish sila ni Lord. Hindi natin hinihingi yun. Si Lord ang gumagawa. Hinihingi ba ni Moises na parusahan yung Israel, yung mga sila Parao? Hindi naman. Nagpipray lang. Si Lord lang ang nagsasabi. Si Lord ba, hiningi ba niya doon sa kanyang ama na, Lord, Ama, bahala na po kayo sa kanila. Tirahin niyo na po sila. Walang ganon. Bako, sinabi nga ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam kanilang ginagawa. Di ba sabi, dapat maging Christ-likeness tayo. At ang binili ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating kaaway. At si Lord, siya ang magbibigay ng conviction sa mga taong ito na pilit gusto tayong ibagsak, pilit gusto tayong gawin na katatawanan. Bahala si Lord. Ang mahalaga, itutuloy lang natin. Kapag may ginawa silang di maganda sa atin, lapit tayo kay Lord. Sumbong natin kay Lord. At tunay na makaranas tayo ng tunay na kalayaan mula sa ating Panginoon. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung ano yung pinagkalalagay mo sa buhay ngayon. Baka may mga tao na pilit na binababa ka, binabagsak ka, kasi sa totoo lang sa mundong ito, we cannot please everybody. Totoo yan. Kape muna po. We cannot please everybody. Pero isang maganda, we can please the Lord by doing His Word, by following His Word. Kasi yun naman po maganda eh. Mas mabuti na maging Christ pleaser tayo kesa crowd pleaser. Yun po maganda. At ang isang gusto ng Lord, hindi tayo magtatanim ng galit kahit kaninong tao. May umaaway, bahala si Lord. Inaaway tayo, bahala si Lord. Gagawin natin, sumbong natin sa Kanya. Bahala si Lord kung anong gagawin niya. Ang mahalaga, hindi tayo pumapatol o nakikipag-away kahit kaninong tao. Ang mahalaga, total surrender kay Lord. Binibigay natin sa Kanya ang mga bagay nito. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, sa mga oras ito, kagaya ng sinasabi ko kanina, hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo. May mga tao ba na nag-iisip ng hindi maganda sa'yo? Nakakaranas ka ba ng persecution? Maganda kung pinapersecute ka dahil tama ang ginagawa mo. Pero kung pinapersecute ka dahil mali ang ginagawa mo, ay deserve mo yan. Deserve natin yan. Pero kapag tayo pinapersecute dahil tama ang ginagawa natin, purihin ng Panginoon. Nakakasunod tayo sa sinasabi ng kanyang mga salita na hindi tayo dapat magtanim ng galit. Mahalin natin ang ating kaaway. Again, hindi madali. Pero hayaan mo, isumbong natin kay Lord. Sabihin natin lahat sa Kanya. Kasi, ito isang kaparaanan ng pagtitiwala sa Kanya. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, Ikaw nakakaalam ng nilalaman ng aking puso o ng aking isip. Kagaya ng sinasabi ng iyong salita, hindi ko po alam kung saan ako susuling, hindi ko po alam kung anong gagawin ko doon sa mga tao na pilit na gumagawa ng hindi maganda para sa akin. Mga tao na nag-iisip laban sa akin. Pero salamat, kagaya ng sinabi ng iyong salita, pwede kami magsumbong sa iyo. Kaya niluluhod po namin sa inyo, sinasabi po namin sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng discernment dito sa mga tao na maaaring nag-iisip sa amin ng hindi maganda o nagbabalak sa amin ng hindi maganda. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag kami magtanim ng galit. Gayahin namin, Panginoon, yung ginawa mo. Yung ginawa mo. Sinasabi mo sa Ama, yung mga bagay na ginagawa ng mga tao dito sa lupa para sa iyo. Kami rin ganun. Sasabihin namin sa iyo, Panginoon, hindi dahil sa para parusahan sila o iganti mo kami, hindi. Kundi sinasabi namin sila, Panginoon, ito, para ikaw magbibigay ng conviction sa kanila para malaman nila yung kanilang pagkakamali. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Magkaroon kami yung tinatawag pong maximum tolerance na galing po sa inyo. Na talagang kahit na anong mangyari, hindi kami papatol dito sa mga tao na
umaaway sa amin o nagpe-persecute sa amin. Bagkus, lalo kami magtiwala sa iyo kapag may umaaway sa amin, nag-iisip ng hindi maganda sa amin. Dahil yun po ang gusto po ninyo, Panginoon, na kami matutong magtiis. Dahil ikaw mismo, Panginoon, nag-set ka ng example, nagtiis ka. Kahit to the point na pinapako ka sa cross, sinabi mo pa rin sa Ama, patawarin. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, magkaroon kami ng ganong attitude. Palayain mo po kami, Panginoon, na kung minsan may tendency kami na, Panginoon, na mag-retaliate. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na wag namin gawin ito. Yes, Lord. Yes, Lord. Kapatid, yung mga pinag-pray natin yan, hindi nangyayari overnight yan. Kaya nga kailangan totally surrender natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Baka hindi mo pa binibigay ang buhay mo sa ating Panginoon, mas maganda ibigay mo. Sumunod ka uli sa panalangin ito. Panginoon, naririto po ako. Nagpapakumbaba, sumasampalataya, at nananalig na ikaw po ang dapat masunod sa buhay ko. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mataas. Kaya ang aking buong buhay ay sinusurrender ko sa iyo. Patawarin niyo po ako kumisan, o baka madalas pa, nag-iisip ako ng hindi maganda sa aking kapwa. Minsan mapaghinala ako, tulungan po Panginoon maalis ang lahat ng negatibo na pumapasok sa aking isipan at maluwalhati, mataas ang iyong dakilang pangalan sa amin, sa aking buhay, Panginoon. Kapatid, ano mo ba? Dahil talagang nananalig ka, sumasampalataya ka sa ating Panginoon, marami siyang mga bagay na gustong ibigay sa atin. Isa na dyan, ito yung pagkakataon na pwede tayo humiling sa Kanya. Sa mga oras ito, anong kahilingan mo? Maaring meron kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko po ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Nakikinig ang ating Panginoon. Kung naniniwala ka, nagtitiwala ka sa Kanya, sabihin mo sa Kanya, ang iyong physical na kalalagayan ngayon, physical na karamdaman. Gustong-gusto ng Lord ibigay ang the best para sa atin. Gustong-gusto ng Lord maranasan natin kung anong ibig sabihin ng pag-ibig at pagmamahal. Hallelujah. Sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Hallelujah. Sabihin mo, kung meron kang kaibigan o kakilala, kapatid, kamag-anak na merong karamdaman, sabihin mo sa Panginoon, hilingin mo kagalingan. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. Aming mga kapatid, may mga karamdaman, even yung mga kabatch namin, kagaya ni Bong Sanchez, ni Marvin Aguilar, ikaw po ang dakilang magagamit, pwede magbigay sa kanila ng kagalingan. Maging si paring Edgar, si Gardo, si Ben, si Brother Ed, ikaw po, Panginoon, magbigay sa kanila ng kagalingan. Ang aking may bahay, Panginoon, yung kanyang tiyan, ikaw, Panginoon, ang aming dakilang magagamit. Ikaw ang aming inaasahan. Maging yung aking apo, si Andy, ikaw po, Panginoon, magbigay din ng recovery sa kanya, sa kanyang karamdaman. Ayan. Yes, Lord. Pati si Nanay Linda, yung yung tatay po ni Joy, ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanya rin ng recovery. Tulungan niyo po, Panginoon, si Robin na nag-aalaga sa kanya, bigyan niyo po siya, Lord, ng mahabang pasensya sa pag-aalaga. Opo, Panginoon. Opo. Opo, Panginoon. Dahil wala namang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Maging si Nanay, si Maring Rose, parehas bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kalakasan. Maring Rose, bigyan niyo po ng mahabang pasensya para po kay Nanay. Kaya na rin po si Sister Josephine, yung kanyang pisngi na medyo may nararamdaman siyang hindi maganda, kayo rin po, Panginoon, magbibigay rin ng kagalingan sa kanila. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. At ang kapatid na maaaring hindi ko na banggit, Lord, bigyan niyo po sila ng kagalingan dahil walang imposible po sa inyo. Sa pagkakataon to,
Maring nahihirapan ka sa relationship mo, sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid. Hilingin natin sa Panginoon na tayo matuto magpatawad at matuto rin tayo humingi ng tawad kung kinakailangan. Ipaalala sa atin ng Lord yung ating pagkukulang, yung ating pagkakamali. Dahil gustong-gusto ng Lord na wala tayong kaaway. Gusto ng Lord siya ang bahalang gagawa at kikilos. Huwag natin sarilinin yung paggawa at pagkilos. Bahala si Lord. Bahala si Lord. Ngayon na rin, Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga kapatid na maaring sa panahon ito nahihirapan dahil walang trabaho. Ikaw po, Panginoon, ang aming magbibigay sa amin, Lord, ng kakayahan para magtrabaho, ng karunungan at kaalaman kung paano namin i-handle. At kung meron kaming trabaho, nahihirapan kami dahil sa resources na binigay niyo po sa amin na parang kulang, Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman kung paano po namin iba-budget ng maayos yung resources na pinagkaloob niyo po sa amin. Yes, Lord. Ganyan na rin, Panginoon, dadalangin din po namin, pagpalain mo patuloy ang aming kapatid nagdiriwang ng kaarawan. Maging anniversary ng mag-asawa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang nagdudugtong ng buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw rin nagdudugtong ng pagsasama ng isang mag-asawa. Tinataas namin, Panginoon, ang aming bansa. Nakikita niyo po, Panginoon, ang daming kaguluhan. Ang daming kaguluhan. Lalong-lalo na po, Panginoon, yung nangyari ngayon sa Cebu na nagkaroon po ng lindol. Lord, kayo po ang patuloy, Panginoon, na magbigay, please, Lord, ng comfort, lakas ng loob doon sa mga tao na nasalanta, lalo na sa may mga mahal sa buhay na nasawi. At kung ano man, Panginoon, yung gusto mong ituro, mensahe mo, bakit pinayagan mo ito, maging malinaw, maging maliwanag sa bawat isa kung bakit na pinayagan ito. Ikaw po, gagamit ka po, Panginoon, mga tao na pwede magpaliwanag sa kanila kung bakit nangyari itong mga bagay na ito. Lord, tulungan niyo po ang aming bansa, lalong-lalo na yung nangyayari sa aming politika. Hindi na po namin malaman kung anong gagawin namin. Pag ikukumpara namin sila sa ibang bansa, yung aming bayan, yung iba maunlad na maunlad, kahit na maliit na bansa lang siya, dahil maganda po yung pamamalakad ng mga nasa gobyerno, yung mga namumuno sa kanila. Bigyan niyo rin, Panginoon. Lalo na pinagmamalaki namin ang Pilipinas ay nag-iisang Christian country dito sa Asia. Dalangin ko nga po, Lord, na hindi lang to sa pangalan, maging katotohanan nito. Ang lahat ng leader na mahala sa amin, magkaroon ng totoong banal na takot sa inyo. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Ganyan na rin, Panginoon, ang mga kapulisan, mga sundalo, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng banal na takot sa inyo. Magkaroon sila ng banal na takot para lahat ng kanilang gagawin ay sa kaayos, kagaganda ng aming bansa, hindi yung pansarili lamang, Panginoon. Lord, hayaan po, Panginoon, na matuto kami, ang bawat isa po sa amin, na matuto talaga magpakumbaba at palaging lumapit sa inyo, Panginoon. Pagpalain po, Panginoon, ang bansang Israel, dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na magaganap, mangyayari, itong kahilingan namin sa inyong ito, dahil ang lahat ng ito, hiningi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romeo Olaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabi, kung kayo po ay mayroong mga katanungan patungkol dito sa ating pinag-aralan, wag po kayo mag-atubili, i-PM niyo po kami, at willing po kami sabihin kung bakit itong mga bagay na ito na ating pinag-aralan ay ito po yung kapahayagan. Dahil ang ating Panginoon po ay palagi gusto yung kaayusan. Kaya kung meron po kayong inquiry o meron kayong gustong itama, willing po kami makinig. Pag-usapan po natin yan. At kung sa mga panalangin naman po natin, meron nangyaring himala sa inyo, lalong-lalo na kung yung kagalingan, physically, emotionally, nakalaya po kayo, please, kahit i-PM lang po ninyo kami, ay isang malaking kagalakan na po ito kasiyahan sa amin. Dahil nakikita namin na merong nangyayaring maganda sa mga bagay na kagaya nito sa aming kahilingan. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romeo Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, magandang gabi po sa ating lahat.